Kabanata 441. Swoosh! Matapos mag-isip ng ilang sandali, naabutan na ni Zephyr ang mga bakas ng marka ng sumpa. Sa wakas, pagkatapos ng humigit kumulang 2 oras na paghahanap, natagpuan ni Zephyr ang mga bakas ng kabilang partido sa pagkasira. Ang mga guho ay humigit kumulang 100,000 metro ang layo mula sa Zephyr. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw doon. 8 lang ang tao sa grupo. 4 sa kanila ang may bitbit na itim na sedan na upuan at mabilis na umuusad. Sa isang gilid ng sedan na upuan ay nakatayo ang 4 na tao, na ang bawat isa ay napapaligiran ng kapangyarihan ng demonyo, na parang kakaakyat lang nila sa impyerno. Napansin ni Zephyr na parang pamilyar ang isa sa kanila. Walang ekspresyon ang mukha ng lalaki, at napapalibutan siya ng madilim na aura. Nakasuot ng itim na kulay abo na damit, mabagal at balisang naglakad siya. Ang bawat hakbang niya ay higit sa 12 metro, at ang distansya sa pagitan nila ay pareho. Sa paglitaw ng kanyang kalaban, nagsimulang manginig ng husto ang itim na marka ng sumpa sa loob ng katawan ni Zephyr. Ito ay dahil ang taong ito ay ang Devil Martial Arts practitioner na nag-iwan ng marka ng sumpa kay Zephyr. Ang kanyang pangalan ay tinawag na Hall Master ng kanyang mga subordinate. Phew! Walang nakakaalam kung anong material ang ginawa ng sedan chair na ito. Itim ang buong katawan nito at may dala itong itim na kinang. May mga sinaunang pattern na nakaukit dito. Ito ay konektado mula ulo hanggang paa at mukhang ron. Ang isang masamang pakiramdam ay dahan-daang lumabas sa ron paminsan-minsan, na may bulok na amoy. Bigla na lang, isang mahinang tunog ng sorpresa ang nagmula sa upuan ng sedan. Parang may hinahanap, tumigil sa isang iglap ang upuan ng sedan. Isang isda lang ang nakatakas sa lambat. Huwag kang mag-alala. Si Kang Hai, na nakasuot ng itim at kulay abo na damit, ay dahan-daang nagsalita. Kahit isa lang siyang isda na nakatakas sa lambat, hindi siya simple. Isang masamang boses ang nagmula sa sedan chair, at pagkatapos ay dahan-daang lumubog ang sedan chair. Isang bakas ang nabuo, at pagkatapos ay lumabas ang isang tao sa kanyang ulo. Siya yun. Pagkakita sa kanya, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong nakaupo sa sedan na upuan ay ang lalaking ito. Ang kanyang hitsura ay lubhang nakakatakot. Lahat ng muscle sa katawan niya ay parang pilit na pino. Ang lahat ng balat ay pino ng kanyang mga kalamnan, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang uri ng laman na pula. Mukha siyang skeleton. Ang taong ito ay talagang si Nigel Rose na nakilala ni Zephyr sa Land of Ghosts. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay malinaw na mas mahusay kaysa sa dati, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay medyo mas sagana. Ang taong ito ay talagang buhay pa. Hindi mapigilan ni Zephyr na makaramdam ng lamig sa kanyang puso habang nakatingin sa kanya. Hindi ka panipaniwala na naitago niya ito sa mga matatanda. I am quite familiar with this kid's aura. Noon, siya ang sum-ire sa mga plano ko. Huwag mo siyang maliitin. Sabi ni Nigel Rose sa malalim na boses na may puot sa mukha. Mukhang hindi talaga simple ang lalaking ito. Nang marinig ito, ang kalmadong mukha ni Kang Hai ay biglang gumalaw, na nagpapakita ng bakas ng pagtataka. Kung ganoon, ang batang ito ay nararapat na mamatay. Dapat nating tapusin ito sa lalong madaling panahon. Huwag maging pabaya. Sabi ni Nigel Rose na may seryosong tingin sa mga mata. Hall Master, gawin natin. Mabangis na sabi ng ilang taong nakatayo sa paligid. Hindi na kailangan. Mauna ka na. Malaking bagay. Papatayin ko muna siya. Sabi ni Kang Hai sa malalim na boses na may tuwid na mukha. Kabanata 442. Ito. Nang marinig ang mga salita ni Kang Hai, malinaw na nagsimulang muling mag-isip si Nigel Rose. Masyadong malubha ang injury mo. Hindi maiiwasang mangyari ang isang aksidente. Ako ang pinakamahusay na kandidato. Kapag nabawi mo na ang iyong lakas, maaari mong pinuhin ang pagbuo ng mga vampira. Responsibilidad mo ito at hindi ka maaaring magpakalma. Seryosong sabi ni Kang Hai. Sige. Then I'll take my leave.
Sa pagtingin sa kanyang mahigpit na ekspresyon, alam ni Nigel Rose ang kahalagahan ng bagay at tumigil sa paggigiit. Tumanggo siya sa kanila at muling sumakay sa sedan chair. Hindi nagtagal, pinili nilang umalis. Nahanap talaga ako ng mga taong ito. Sa oras na ito, ang lakas ni Zephyr ay tumaas ng husto. Sa kapangyarihan ng Evil Eliminate Eye, nakakakita siya sa hanay na 100,000 metro. Nang makitang nakatayo roon ang dalubhasang nakasuot ng itim na nakadikip ang mga kamay sa likod at bahagyang nakapikit, halatang hinihintay siya nito. Masasabi ni Zephyr na naramdaman niya ang kanyang presensya. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanyang robe, at hindi na nagdalawang isip si Zephyr. Pagkatapos, naging kulog siya at mabilis na sumugod. May layong 100,000 metro, sa isang kisap mata, si Zephyr ay lumitaw sa kanyang harapan. Dahan daw ang huminto ang distansya sa pagitan ng dalawa. Ikaw kasi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kang Hai nang makita si Zephyr. Makikita mo ba talaga ang pag-iral ko? Hindi pa rin maintindihan ni Zephyr kung bakit naiintindihan siya ng kabilang partido. Humph. Kid, I'm afraid you don't know my name. My name is Kang Hai, and I'm proficient in curse skills. Sinumpa ka ng sumpa kong lumalamon sa puso at may amoy ng pagmumura. Kahit pigilan mo ito, hindi ka makakatakas sa aking pagtuklas. Biglang iminulat ni Kang Hai ang kanyang mga mata at sila ay naging itim, na para bang gabi na. Ni hindi niya ma-distinguish ang kanyang mga mag-aaral. Sa sandaling nakita ni Zephyr ang mag-aaral na ito, naramdaman niya ang isang bulaklak sa harap ng kanyang mga mata. The next moment, parang biglang nagbago ang space sa harap niya. Ito ay ganap na naging itim. Anong nangyayari? Hindi maiwasan ni Zephyr na makaramdam ng pagbabago sa kalawakan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang pagbabago sa paningin, kundi maging ang kanyang pangunawa. Parang totoo lahat ng kadiliman sa paligid. Humph. My curse eyes is not something that you can imagine. How dare you look at my curse eyes? Paano mo maiiwasan? Bakas sa mukha ni Kang Hai ang kabangisan. Pagkatapos ay yamakap siya kay Zephyr. Tila tuluyang binaliwala nito si Zephyr. Ang nakakapagtaka pa ay nakatayo pa rin doon si Zephyr na parang hindi nito alam ang mga galaw niya. Swoosh! Itinaas niya ang kanyang 5 daliri. Sinubukan talaga ni Kang Hai na hawakan ang lalamunan ni Zephyr. Kung ang welga na ito ay mahigpit na nahuli, ang kakilakilabot na puwersa ay sapat na upang basagin ang lalamunan ni Zephyr. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang 5 daliri, na matigas at matutulis, ay napunit na parang matutulis na kuko. Hindi. May mali. Sa madilim na mundong ito, si Zephyr ay patuloy na nag-iisip. Masyadong kakaiba ang dilim sa kalawakan. Maging siya ay nataman nito sa isang iglap, ngunit sa oras na ito naisip ni Zephyr ang mga mata ni Kang Hai. Kakaiba ang pares ng mata na iyon. Ngayon lang, nang tumingin ako sa mga mata niya, may nagbago. Mahinahong hinusgahan ni Zephyr. Kabanata 443. Natitiyak niyang nahulog siya sa bitag, at anumang oras ay maaaring atakihin siya ng kabilang partido. Ito dapat ang isa sa mga sumpa. Ang mga mata ni Kang Hai ang pinagmulan ng mga sumpa. Sa sandaling na isakatuparan niya ito, ang kanyang mga pandama ay agad na masusumpa. Mahigpit na pagsasalita, ang curse skills ay hindi isang masamang pamamaraan ng paglilinang. Bagamat ito ay napakasama rin, ang antas nito ay mas malalim. Sa pag-iisip nito, nanikip ang puso ni Zephyr. Bagaman sagrado ang Evil Eliminate Eye, maaari lamang nitong pigilan ang evil energy. Ang sumpa ay kakaiba lamang, ngunit ito ay hindi masama. Hindi ko alam kung mapipigilan ito. Dahil sa kanyang mental state, hindi nang ahas si Zephyr na maging pabaya at mabilis na binuksan ang kanyang Evil Eliminate Eye. Hindi nagtagal, tuwang-tuwa si Zephyr. Binalot siya ng banal na liwanag ng Evil Eliminate Lie, at agad niyang nahanap ang pinagmulan ng sumpa. Isang itim na marka ang lumitaw sa kanyang noo, na mabilis niyang nasalo. Ang markang ito ay kapareho ng pinipigilang itim na marka sa kanyang katawan, ngunit ito ay mas misteryoso at estranghero. Lalong lumakas ang aura na ibinubuga nito. Basag.
Ang kapangyarihan ng Evil Eliminate Eye ay nakatutuwang pambobomba. Matapos mahanap ang pinagmulan, ang lahat ay naging mas madaling malutas. Sa madilim na espasyong ito, tila napakatagal, ngunit sa katunayan, ito ay isang kisap mata lamang sa labas ng mundo. Nang mailabas ang kapangyarihan ng Evil Eliminate Eye of Zephyr, inatake na ni Kanghai at napunit patungo sa lalamunan ni Zephyr. Nang malapit na niyang mapunit ang lalamunan ni Zephyr, isang nakakatakot na liwanag ang biglang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay at agad na naging isang banal na sandata na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Kanghai. Nako, hindi. Swoosh! Sa sumunod na sandali, binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng banal na liwanag ang kumislap mula sa kanila na parang dalawang matalas na espada, na sapat na upang tumagos sa puso ng mga tao. Matapos matamaan ng curse eyes ng kabilang partido, nahulaan na ni Zephyr na aatakehin siya ng kabilang partido ng maaga. Kaya naman, si Zephyr, na naging handa, ay nagmulat ng kanyang mga mata at sumuntok ng malakas. Magwala ka. Ang suntok na ito ay tila nagkataon lamang, nang walang anumang talas o kamahalan. Ito ay kasing simple ng laro ng isang bata. Gayunpaman, sa harap ng gayong simpleng suntok mula kay Zephyr, biglang namula ang mukha ni Kanghai. Nang hindi nag-iisip, pinili niyang lumipad pabalik ng mabilis. Basag. Gumalaw ang kamao niya. May biglang napunit na tunog. Sa sumunod na sandali, sumabog ang napakatinding puwersang panunupil. Puno. Puno. For a time, kitang-kita ang buong espasyo. Gamit ang kamao ni Zephyr bilang sentro, mabilis itong nakabuo ng malinaw na marka, na parang isang mabangis na marka ng rumaragasang tubig. Bagamat hindi pa tuluyang pumutok ang kamao, nag-ulo na nito ang lahat sa paligid. Bang! Gaano man kabilis umiwas si Kanghai. Gayunpaman, pambihira na ang suntok ni Zephyr. Agad nitong naabutan si Kanghai, at ang isang bahagi ng kapangyarihan nito ay walang awa na tumama sa kanya. Humph! Nililigawan mo si kamatayan. Matapos tamaan ng bahaging ito ng puwersa, ang mukha ni Kanghai ay namilipit. Isang matinis na dagandong ang pinakawalan niya at ibinaba ang kanyang mahabang damit. Sa isang iglap, lumitaw ang malalaking alon sa hangin. Ang kapangyarihan ng mahabang roba ay tumama kay Zephyr at tumama sa kamao ni Zephyr. Kabanata 444. Sa kanyang galit, ang kapangyarihan ni Kanghai ay masasabing nakakasira ng lupa, kahit na ang Lunar Academy ay napigilan ng maraming akademya 1,000 taon na ang nakalilipas at halos nalipol sa mahabang ilog ng kasaysayan. Gayunpaman, ang bawat isa sa mga matatandang naiwan ay walang kapantay. Bagamat ang mga ekspertong ito ay wala sa kanilang pinakamataas, hindi sila maaaring maliitin. Sa makatuwid, nagawa nilang gamitin ang puwersang ito. Kumalat na ang malakas na aura ng kamatayan. Kung ito ay iba pang martial practitioner, malamang na sila ay nasa malalim na problema kapag kaharap si Kanghai. Kahit na harapin nila si Laiyan at ang iba pang senior sect disciples, malamang na dehado sila. Gayunpaman, si Kanghai ay lubhang malas ngayon. Sa Jute nagkataon na nakipag-away siya kay Zephyr. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ng Zephyr na ito ay hindi lamang kamangha-mangha, kundi pati na rin ang Evil Eliminate Eye, na isinilang upang pigilan ang mga demonic martial arts cultivator na ito. Bang! Sumunod ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Para bang isang dagat ang nagpagulong ng isang rumaragasang alon sa buong kalangitan sa nagtataka at halos mapurol na mga mata ni Kanghai, ang kanyang enerhiya ay agad na nilamon ng isang banal na puwersa. Sa sumunod na sandali, lalo siyang naging mabangis. Kidlat. Nanginginig ang mga braso ni Zephyr, at ang lahat ng kulog at kidlat sa loob ng 1 kilometro ay mabilis na nagtipon. Para sa isang oras, ang malakas na epekto ng pagdurog ay direktang ipinadala. Walang imposible. Nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan, ang mukha ni Kanghai ay halos mapatulala. Ang kanyang mga mata ay malapit nang lumabas sa kanilang mga saksakan habang siya ay sumisigaw ng malungkot. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Ang pakikipaglaban sa itaas ng isang antas. Posible ito,
ngunit bihira para sa isang taong napakalakas. Kidlat, bastard, bulag ka ba, The Boundless Academy. Napaungal si Kang Hai sa takot. Sa oras na ito, sigurado siya na si Zephyr ay may kakayahang kontrolin ang electrical power. Ito ay malinaw na katangian ng ancient draconic bloodline. Ang electrical power ay isang mutated power ng kalikasan. Hindi banggitin ang Boundless Academy, kahit na ang isang mas malaki at mas malakas na academy ay kailangang protektahan. Paano may lalagay ng Boundless Academy si Zephyr dito? Ito ay hindi bababa sa pagtapon ng isang gintong bundok sa ilang. Boom! Ang nakakatakot na Evil Eliminate Eye ay tumagos sa enerhiya ni Kang Hai at agad na tumama sa kanyang katawan. Puff! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Si Kang Hai ay pinalipad ng 12 ng metro at bumagsak sa isang batong pader. Dam Jr., papatayin kita. Bilang isang Hallmaster, libo-libong taon na ang nakalilipas, sila ay makapangyarihan at may ganap na kabagsikan. Kahit na ang kanilang cultivation ay hindi kasing husay ng mga elder ng Boundless Academy, sapat na sila para labanan ang matataas na antas ng mga figure ng Boundless Academy. Ngunit ngayon, dahil nabawasan ng husto ang kanyang lakas, nadurog siya ng isang junior na tulad ni Zephyr. Paanong hindi siya magagalit at kumalma? Sa isang galit na galit, ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumuo ng mga selyo. Ang kanyang mga mata ay parang itim na tinta habang kumikislap ang isang itim na kinang. Kapangyarihan ng pagpapagaling, sumpa ng kamatayan. Ang madilim na puwersa ay agad na bumababa at pinigilan ang buong espasyo na para bang ito ay nagyelo. Kasunod nito, ang paligid ng Zephyr ay pilit na nadurog, na parang isang nakakatakot na demonyong bundok ang pinakawalan mula sa langit. Pumunta ka sa impyerno. Maraming marka ang mabilis na tumama mula sa mga kamay ni Kang Hai. Ang itim na liwanag ay nananatili sa kanilang paligid, na tila isang bagyo. Puno ito ng mapangwasak na aura. Kabanata 445. Ang Death Curse ay isang bihirang galaw na ginamit ni Kang Hai sa kanyang buhay. Kung gagamitin niya ito, mababawasan ng hindi bababa sa 10 taon ang kanyang buhay. Gayunpaman, nakakatakot ang kapangyarihan nito sa sandaling tumama, mababaligtad ang tunay na enerhiya ng kalaban. Magugulo ang kanyang isip at agos paatras ang kanyang dugo. Sa wakas, siya ay mamamatay ng malungkot. Walang sino man ang makakasira sa sumpang ito maliban kung mayroon silang ganap na lakas. Para sa iyo, ginamit ko ang Death Curse. Ano? Kaya mo ba? Ang mabangis na mukhang Kang Hai ay biglang nagbago ng tono. Tulala ngayon ang walang ekspresyon niyang mukha at hindi niya napigil ang mapasigaw. Sa sandaling pinalibutan ng mga marka ng sumpa si Zephyr. Hindi talaga nila sinalakay ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nagniningning ang buong katawan ni Zephyr. Ang liwanag, na sinamahan ng isang malademonyong lilang kinang, ay kumikislap mula sa manipis na hangin, na para bang ito ay isang baluti na nagpoprotekta sa kanyang buong katawan. Higit pa rito, sa sandaling dumampi ang mga marka ng sumpa sa malademonyong lilang kinang, agad itong nabasag. Nagkaroon pa nga ng asol na flash sa purple light, na siyang electrical power. Si Zephyr ay kumilos ng kasing bilis ng pagiging popular nito. Mabilis na lumapit sa kanyang kamay ang mahabang espada at tinaga. Puff! Ang layunin ng espada ay umaagos. Ang espadang ito ay sapat na upang putulin ang langit. Kahit na ang mga eksperto sa tuktok ng agility ay hindi nang ahas na maliitin ang welga na ito, lalo pa si Kang Hai, na nag-ambala. Swoosh! Habang umiikot ang bladed energy, pinutol nito ang katawan ni Kang Hai sa dalawa. Masyadong mabilis ang espadang ito. Dahil dito, nahati ang katawan ni Kang Hai, ngunit hindi pa rin direktang humiwalay ang katawan nito. Sa halip, dahan-dahan siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Pinagmasdan niya ang kanyang itaas na katawan at ibabang bahagi ng katawan na hiwa-hiwalay. Ang mukha ni Kang Hai ay namilipit sa sakit, at tumingin siya kay Zephyr gamit ang isang pares ng masasamang mata. Shit! Ikaw! Soul Curse! Habang nagsasalita siya ay biglang sumabog ang katawan niya. Kaagad,
Ang lahat ng dugo ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang kakaibang marka na tumaangay patungo kay Zephyr. Kahit mamatay ako, hindi kita bibitawan ng madali. Emph. Malamig na umungol si Zephyr. Pinaghandaan niya ang tusong lalaking ito. Ang Evil Eliminate ay sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naglabas ng isang sinag ng banal na liwanag at dumaloy sa markang pula ng dugo. Tumangala ng sumirit. Sa isang malupit na tunog ng friction, sinira ng light column ang pulang marka ng dugo. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zephyr ay ang marka ay kakaiba at kakilakilabot. Kahit na mapunit niya ang marka, ang kabilang panig ay maaari pa ring sumugod sa kanya gamit ang kapangyarihan na ipinadala niya. Ang pakiramdam. Sa matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay, sa wakas ay tumigil ang dalawang enerhiya, ngunit ang mukha ni Zephyr ay unti-unting naging kakaiba. The Evil Eliminate ay. Talagang ganito ang epekto. Bakas sa mukha ni Zephyr ang pagtataka. Hindi. Ito ay dapat na isang sorpresa. Bagamat may matinding kirot sa pagitan ng kanyang mga kilay, agad din itong nawala. Ngayon pa lang, grabe na talaga ang Soul Curse. Ang sumpa na ito ay naglalaman ng malaking kapangyarihan ng sumpa. Kung si Zephyr ang tinamaan nito, ang buong katawan niya ay manhid, bulok, naaagnas, lalabas ng dugo. At iba pa. Gayunpaman, ang pinakamalakas na bagay ay ang sumpang ito ay sapat na malalim upang tumagos sa kaluluwa ng isang tao at gawin itong imposibleng mabuhay. Nakakakilabot na sumpa. Hindi ko inaasahan na ang aking Evil Eliminate ay may ganoong divine ability. Kabanata 446. Sa Evil Eliminate ay, sa sandaling lumitaw ang marka, hindi ito ganap na pinino ng Evil Eliminate ay. Agad pa nitong piniling lumunin ang kabilang partido matapos lumunin ang panlabas na layer ng marka. Oo, lumalamon. Bukod dito, sa proseso ng paglamon, ang Evil Eliminate ay ni Zephyr ay nagsimula ring magbago ng malaki. Ang mga hindi kumpletong simbolo sa kanyang katawan ay kumikislap at pilit na inagaw ang pinaka-primitive na kapangyarihan ng Soul Curse. Ang ganitong uri ng magaspang na paraan ng pandarambong ay ganap na lampas sa inaasahan ni Zephyr. Ang ganitong uri ng pandarambong ay tila pilit na hinubad ang damit ng isang dalisay na babae at inilantad pa ang kanyang kaluluwa. Sa ganoong brutal at bastos na paraan, ang orihinal na kapangyarihan ng Soul Curse ay pino at isinama pa sa sarili nito. Hindi nagtagal, nagbago ang Evil Eliminate ay sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Hinati ito sa tatlong bahagi. Ang isang bahagi ay malademonyo at lila, ang isa ay nakakatakot na asul, at ang isa ay isang misteryosong pilak na liwanag. Ang kilakilabot na asul na liwanag na ito ay natural na simbolo ng kontrol ni Zephyr sa kulog at kidlat, at ang kakaibang lilang liwanag na ito ay kumakatawan sa Evil Eliminate ay mismo na may kapangyarihang pumatay ng kasamaan. Gayunpaman, hindi alam ni Zephyr kung ano ang kinakatawan ng silver light na ito na may misteryosong aura. Ang ganitong uri ng aura ay nagmula sa hindi kumpletong rune. Ito ay lumitaw pagkatapos na ang Soul Curse ay inalis. May isang uri ng mapang-akit na kapangyarihan sa pilak na ilaw na ito, halos parang isang sumpa, ngunit hindi ito isang sumpa. Napaisip tuloy si Zephyr. Pakiramdam niya ay napakalakas ng kapangyarihan ng aura na ito. Kung magpapatuloy ito sa pag-unlad ng mahabang panahon, ang kapangyarihang ibubuga nito ay hindi magiging mababa sa kapangyarihan ng kanyang Evil Eliminate ay. Bukod dito, ang puwersang ito ay nagawang ganap na paghiwalayin ang lila at asul na mga ilaw sa kanyang mga mata at masira ang orihinal na pagsasanib. Ang puntong ito ay hindi simple. Kahit na ang malademonyong lilang liwanag at ang kakilakilabot na asul na ilaw ay pinaghihiwalay at gumana ng mas epektibo, ang kapangyarihan ay hindi nababawasan, ngunit mas pinalapot. Sa ilang sandali, hindi alam ni Zephyr kung ito ba ay mabuti o masamang bagay. Bahagyang gumalaw ang kanyang figure. Ang Evil Eliminate ay ni Zephyr ay biglang pinakawalan, at ang asul na liwanag ay kumislap. Biglang lumabas sa isip niya ang lahat ng nasa paligid niya. Ito ang epekto ng electrical power. Ang Evil Eliminate ay may lightning sense. Sa isang iglap, ang ganitong uri ng pagmamasid ay nagsimulang lumawak sa 100,000 metro.
Walang bakas sa loob ng 100,000 metro. Maaaring si Nigel Rose ay umalis na sa saklaw ng aking obserbasyon. Habang nakakunot ang noo ni Zephyr, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Ang katawan ng figure na ito ay gutay-gutay, at isang malaking halaga ng itim na dugo ang umagos mula sa kanyang katawan. Napakabagal ng kanyang mga galaw. Medyo pamilyar ang figure na ito na si Zephyr. Ang taong ito ay ang sumunod lang kay Nigel Rose at binuhat ang kakaibang upuan ng sedan. Gayunpaman, halatang malubhang nasugatan siya. Damn it. Nigel Rose, ganito ang trato mo sa akin. Napahiyaw ang lalaki. Puno ng walang katapusang hinanakit ang kanyang boses. Swoosh! Biglang kumislap ang figure ni Zephyr, at sa sumunod na sandali, nawala siya 100 metro ang layo, umaasa sa malakas na kapangyarihan ng pangunawa ng Evil Eliminate Eye. Ilang sandali pa, lumitaw si Zephyr sa tabi niya. Swoosh! Sa sandaling nakita niya si Zephyr, nagbago ang mukha niya, lalo na nang makita niya ang battle robe ni Zephyr, na kumakatawan sa pagkakakilanlan ng Boundless Academy. Bakas sa kanyang mga mata ang nahihiyang tingin. Kabanata 447. Gayunpaman, ang kahangahangang paraan na nagmumula kay Zephyr ay muling nagpatibay sa kanya. Klang! Isang hubog na espada ang lumitaw sa kamay ng kabilang partido, na may malamig na aura. Levi. 5 agility junior lang. Go to hell. Ang hubog na espada ay gamulong ng isang rumaragasang alon. Ang mabangis na bladed na enerhiya ay agad na pumutol patungo sa katawan ni Zephyr sa hugis ng isang gasuklay. Emph! Ngumuso si Zephyr sa mahinang boses. Bahagya niyang iginalaw ang palad, pinitik ang daliri, at sa isang iglap ay lumitaw ang isang talon ng kidlat. Bang! Ang malaking thunder blade ay kumislap at nabasag ang bladed na enerhiya sa hugis ng isang gasuklay. Bagamat nakakonsumo ito ng isang tiyak na lakas at ang thunder blade ay kalahati lamang ng orihinal na sukat nito, patuloy pa rin ito sa paglaslas patungo sa katawan ng kalaban. Off! Ang talon ng kidlat na may aura ng pagpatay sa kasamaan at mga jablo ay tumama sa batong pader sa likod ng kalaban, na bumubuo ng isang kakilakilabot na marka dito. Ubo, ubo. Hindi napigilan ng masamang magsasaka ang pag-ubo sa sakit. Nag-spray ang dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay labis na nabigla. Paano ito posible? Weng. Tumigil si Zephyr sa pakikipag-usap sa kanya, at ang Evil Eliminate ay sa pagitan ng kanyang mga kilay ay biglang nabitawan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naglabas ito ng kapangyarihan na isinama sa Soul Curse sa kanyang Evil Eliminate Eye. Ang kapangyarihang ito, na may halong misteryosong pilak na ilaw, ay parang isang marka, na mabilis na bumabalot sa kanya. Malinaw na gustong subukan ni Zephyr ang mga epekto ng pagsasanib na ito. Swoosh! Sa bahagyang gulat ng mga mata ni Zephyr. Sa susunod na sandali, ang mga mata ng masamang magsasaka, na ikinulong ng kapangyarihan, ay biglang naging mapurol. Pagkatapos, tumingin siya kay Zephyr na may mapurol na mga mata. May matinding pagsamba sa kanyang blankong mga mata. Dagdag pa nito, tanging blanca at dullness lang ang makikita sa kanyang mga mata. Respeto. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr na para bang may nahawakan siya. Matapos ang hindi kumpletong rune sa kanyang katawan ay sumanib sa Soul Curse, ang kapangyarihang dala nito ay nagkaroon siya ng bagong ideya. Curse. This is not the power of a curse, but the power of confusion. Mukhang kontrolado ko ang taong ito. Binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata, tiningnan ng mabuti ang lalaki, at sumigaw sa mahinang boses. Bigyan mo ako ng suntok. Boom! Walang pag-aalinlangan, sinuntok ng kalaban ang hangin. Kick. Phew! Saglit, pinili ng kabilang partido na tuparin ang utos ni Zephyr ng walang pag-aalinlangan, tulad ng isang tapat na papay. Ang kapangyarihang ito ay napakalakas. Habang tumataas ang kontrol niya kay Zephyr, hindi niya maiwasang mamangha pagkatapos ng eksperimento. Sa mundo ng martial arts, kahit na ang kapangyarihan ng pagkalito ay hindi ang tamang paraan, halos karamihan sa mga akademya sa Ethereal Land ay may mga diskarte tungkol sa pagkaakit, pagkalito, at natatanging mga kasanayan.
Kaya naman kahit na maraming academies ang hindi nagustuhan ang ganitong klaseng kasanayan, hindi nila ito tinanggihan. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr na ang misteryosong silver light na nakatago sa kanyang Evil Eliminate Eye ay tila mas malalim at misteryoso, bagamat mayroon din itong kapangyarihan na lituhin ang kalaban. Hindi bababasa, hindi pa siya nakarinig ng anumang kakaibang kasanayan na maaaring gumawa ng isang tao na madaling sumunod sa kanya. Ang kapangyarihan ng silver light ay halos demonyo. Sabi ni Zephyr. Pagkatapos ay tumingin muli ito sa kanya at mahinang nagtanong. Tell me your identity. Bakit ka nandito? Kabanata 448. Ako ang Budrick ng Lunar Academy. This time. Isa-isang ipinakilala ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan at ang dahilan ng kanyang hitsura. Nang marinig ang pagpapakilala ng lalaki, bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Ang taong ito ay ang Budrick ng Lunar Academy, at siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Nigel Rose. Si Nigel Rose ay malubhang nasugatan at ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak ni Ethan Klein noong siya ay naglalakbay sa Land of Ghosts. Mas malala pa ang mga sugat niya kaysa dati. Sa pagkakataong ito, ang kanyang responsibilidad ay protektahan si Nigel Rose mula sa pag-alis. Hindi niya inaasahan na papalipad siya ni Nigel Rose para sa isang maliit na bagay at pagkatapos ay itatapon dito. Nang marinig ang kanyang paliwanag, bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr at muling nagtanong. Saan ka pupunta? Sabihin mo rin sa akin ang tungkol sa vice leader mo. Hindi lang isang beses narinig ni Zephyr ang vice leader. Hindi lang isang beses narinig ni Zephyr ang vice leader. Ang pangalawang pinuno ay pangalawa lamang sa ating Panginoon. Siya ang pinakamataas. Puno ng panatisismo at pagsamba ang mukha ng lalaking ito. Parang Diyos ang tinaguri ang deputy boss. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na tinatawag na vice master, ngunit dahil ang vice leader ay orihinal na pinuno ng isang grupo, siya pa rin ang tumawag sa kanya bilang vice leader pagkatapos pumasok sa aming sekta. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing gawain natin ay ang sakupin ang mga senior leaders ng Lunar Academy. Ang vice leader ang pinakamahalaga. Kung hindi dahil sa natagpuan tayo ng Boundless Academy, hindi tayo aalis. Ang vice leader ay malubhang nasugatan 1,000 taon na ang nakakaraan at nagpapagaling pa rin. Karit. Oo, hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba pang Hall Masters at Elders. Talaga. Bahagyang pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ibinigay sa kabilang partido ang huling utos, habang nakatitig sa kabilang panig. Ang utos niya ay hayaang mamatay ang kabilang partido. Nasaksihan niya ang kapangyarihan ng pilak na ilaw sa Evil Eliminate Eye, ngunit gusto niyang makita kung ito ay makatiis sa kamatayan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mailabas ang utos, direktang sinampal ng masamang magsasaka ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa sa susunod na sandali. Ang pakiramdam. Nang makita ito ni Zephyr, nagulat siya. Ang kapangyarihan ng pagkalito sa Evil Eliminate Eye ay napakalubha na maaari pa nitong mamatay ang isang tao. Isa lang itong puppet na walang kaluluwa. Kailangan kong hanapin si Nigel Rose at ang iba pa. Pinakamabuting maghintay ng pagkakataon na pumatay ng ilang tao. Sa pagtingin sa mga katawan sa lupa, mabilis na nagsimulang sumulong si Zephyr habang nag-iisip. Sa oras na ito, ang hanay ng Eye of Evil Destruction ni Zephyr ay umabot na sa 100,000 metro, at ito ay nasa ilalim pa rin ng mundong ito. Malamang na mas nakakatakot sa labas ng mundo. Sa loob ng radius na 100,000 li. Nakikita ni Zephyr ang underground world ng perpekto. Kahit na ang makapal na pader ng bato sa kanilang paligid ay bumuo ng paikot-ikot na parang dragon na daanan, hindi pa rin ito natatabunan ang paningin ni Zephyr. Swoosh! Isang espada ang gumapang sa kawalan. Hinawakan ni Zephyr ang kanyang espada at gumalaw sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang sandali, kumislap ang liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakagawa na siya ng malaking natuklasan. Kabanata 449. Sa isang sipi, naramdaman niya ang isang kakilakilabot na pagbabago-bago ng aura. Ang pagbabago-bago ay nagdala ng isang bulok na masamang kapangyarihan. Ang aura na tumaas sa langit ay parang natutulog na demonyong tigre.
Bagamat tulog ito ay namuo ito at hindi naghiwa-hiwalay. Ito ay lubhang kakilakilabot. Kahit na ito ay pabago-bago lamang ng aura, nakapagbigay na ito ng matinding pressure kay Zephyr, at maging ang pinakamakapangyarihang masasamang cultivator na nakita ni Zephyr. Kung ikukumpara sa kabilang panig, ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Bukod dito, hindi sumabog ang aura. Hindi maisip ni Zephyr kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan kung ito ay sumabog. Itong taong ito dapat ang tinatawag na Vice Leader. Bahagyang naantig si Zephyr. Lalo siyang natakot sa lakas ng Vice Leader. Kung magising ang ganitong klase ng tao, para siyang demonyo na kayang walisin ang lahat. Sa oras na ito, tanging isang Elder level expert sa Boundless Academy ang may kwalifikasyon at kapangyarihan na makipagkumpetensya sa kanya. Gayunpaman, bagamat hindi ko kayang makipagkumpetensya sa kanya, nasa dilim ako. Ang hirap ipagtanggol sa kanya sa lantad. Sa makapal na batong pader, hindi niya alam ang aking pag-iral. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zephyr, at may ideya siya sa kanyang mga mata. Tapos, imbes na umatras, palapit siya ng palapit sa kanya. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng makapal na daanan, nagsimulang magkalapit si Zephyr at ang kalaban. Kung mas malakas ang pressure, mas lumalakas ito. Sa huling sandali, naramdaman pa ni Zephyr na ang nakapalibot na mga pader ng bato ay halatang nabulok. Maingat niyang tiningnan ang batong pader sa harapan niya. Habang papalayo siya, mas maraming bakas ang makikita sa batong pader. Mayroong maraming mga bitek sa mga bakas na ito. Mula sa mga bitek na ito, nakikita niya na ang mga tipak ng siksik na evil energy ay galit na naglalabas. Ang lalaking ito. Nakakatakot talaga. Habang sumusulong siya, mas nabigla si Zephyr. Kung hindi dahil sa Evil Eliminate ay sa pagitan ng kanyang mga kilay na patuloy na naglalabas ng mga sinag ng banal na liwanag, na namumuo sa mga sinulid upang protektahan siya, si Zephyr ay naagnas na sana ng masamang enerhiya. Phew! Nandito na. Sa wakas, malinaw na nakikita ng Evil Eliminate ay ni Zephyr ang mga taong ito. Unti-unting huminto ang kanyang figure. May mga 34 sa kanila, at bawat isa sa kanila ay may dalang nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo. Ang mga sinag ng masamang enerhiya ay nagmula sa kanilang mga katawan, at sila ay walang katulad na nakakatakot. Sa partikular, ang ilan sa kanila ay tila napapalibutan ng solidified evil energy, tulad ng isang set ng evil energy armor, na mukhang nakakagulat. Napansin ni Zephyr na ang lahat ng mga eksperto na nag-condense ng evil energy sa evil energy armor ay naglalakad sa gitna ng team na ito. Ang una ay medyo mahina. Sa partikular, ang ilan sa kanila ay partikular na kapansin-pansin. Ang bawat isa sa kanila ay hindi lamang natatakpan ng evil energy armor, kundi pati na rin ang kanilang uhaw sa dugo at nakamamatay na aura ang pinakamalakas. Sa kanila, ang isa sa kanila ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kasing pula ng dugo. Paminsan-minsan, dalawang sinag ng madugong liwanag ang kumikislap. Hawak niya ang isang itim na ruler na bakal sa kanyang kamay, na may isang uri ng masamang aura. Kabanata 450. Ang malakas na uhaw sa dugo na aura na nagmumula sa kabilang partido ay halos nakikita. Sa unang tingin, ito ay parang dagat ng dugo, at hindi mabilang na mga nilalang ang sumisigaw ng malungkot. Ang katawan ng ibang tao ay mas matangkad kaysa sa sinumang naruroon. Halos 3 metro ang taas ng kanyang katawan at nakasuot siya ng heavy armor. Ang baluti na ito ay may dalang berdeng itim na ilaw at isang mabigat na aura ang bomb-alot sa kanyang katawan. Sa likod niya, may malaking demonyong martilyo na kumikislap na may malamig na liwanag. Bawat hakbang niya ay nagiging sanhi ng panginginig ng buong lugar, at mga bitek sa lupa. Kitang-kita kung gaano kalakas ang puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pareho silang may nakakatakot na paglilinang. Dapat ay naabot na nila ang antas ng espiritu. Bilang karagdagan, sa likod nila, nakita din ni Zephyr ang sedan chair ni Nigel Rose. Hindi lang iyon, ngunit ang lahat ng nasa paligid niya ay halatang isang high-level na eksperto ng Lunar Academy na may pambihirang aura. Habang naglalakad sila,
Nakita din ni Zephyr ang sitwasyon ng team na ito. Una sa lahat, nasa harapan nila ang pinakamahina. Habang lumalayo sila, mas magiging malakas sila. Pagkatapos nito, dumating sila sa gitna. Ang mga tao dito ang pinakamahalaga. Kaya naman, may dalawang matanda, bulok na damit, matatandang lalaki sa likuran. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas na lumalaban sa kalangitan. Ganap na pinrotektahan ng grupo ang mga taong nasa gitna. Kapag may nangyari sa harap o likod, maaari nilang baguhin ang sitwasyon sa loob ng pinakamaikling panahon na posible. Ang harap ang pinakamahina, at ang likod ang pinakamalakas. Ang gitnang bahagi ang pinakamahalaga, at ang likod ang pinakamalakas. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng komprehensibong pag-unawa si Zephyr sa sitwasyon, at bahagyang kumikinang ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ng Zephyr ay ang gitnang bahagi. Sa gitna, ang grupo ng anim ay may dalang 5 o 6 na metrong kabaong na bato ang haba. Ang batong kabaong ay inukitan ng marka ng isang banal na hayop, isang puting tigre. Ang mga bahid ng masamang energy ay patuloy na nagmumula sa batong kabaong. Ang White Tiger ay isa sa mga banal na hayop. Mayroong hindi mabilang na mga alamat at sinaunang mga tala. Ang layunin ng pagpatay ng puting tigre mismo ay mapang-api. Ang marka ng puting tigre na ito ay mas matangkad, mukhang marilag at agresibo. Mula sa maingat na mga tingin ng mga tao sa paligid, masasabi niya na ang batong kabaong na ito ay lubhang mahalaga. Sa katunayan, ang batong kabaong na ito ay ilang beses na mas mahalaga kaysa kay Nigel Rose at sa iba pa. Wala man lang akong nakitang vice leader. Hindi kaya ang lalaking ito ay nasa napakalaking White Tiger stone coffin na ito. Habang bahagyang gumagalaw ang isip ni Zephyr, mas naging perpekto ang ideya sa kanyang puso. Mabilis na kumislap ang Evil Eliminate Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mga butil ng napakagandang silver light ang pinakawalan mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang pilak na liwanag ay naglalaman ng nakakalito na kapangyarihan, na sinubukan ni Zephyr. Swoosh! Habang pinakawalan si Zephyr, tahimik na dumaan ang pilak na liwanag sa pader ng bato ng channel na ito at kumalat patungo sa channel kung saan matatagpuan ang grupong ito ng masasamang magsasaka. Habang kumalat ang pilak na liwanag, biglang gumalaw ng bahagya ang armored expert na may taas na 3 metro at naglabas ng mahinang sound. Malalim at namamaos ang boses ng kabilang partido, parang metal na dumidikit sa isa't isa. Napakatay nga nito. Anong mali? Sa gilid niya, tumingin sa kanya ang lalaking may hawak na ruler na may kakaibang ngiti. May hindi maganda sa pakiramdam. Parang may tao. Bagamat matangkad at malakas ang kanyang kalaban, ang kanyang perception ay lampas sa imahinasyon ni Zephyr, ngunit siya ay nanunuya sa kanyang puso. Makikipagkita rin ba si Nigel Rose sa vice leader mo? Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr.